Hello guys, welcome ulit sa ating munting channel. Halika't pag-usapan natin kung paano ba magpatubo ng mansanas using germinated seed. No? Sana may matutunan ka sa ating munting channel. At sana tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Hello guys, ang gagamitin natin sa pag-germinate ng ating mansanas itong Tupperware at tissue. Dahil sa wala tayong tissue, nag-substitute na lang tayo ng tela, yung nakaka-absorb ng tubig. No guys, dahil nakaka-absorb ng tubig yung tela, kaya ito na lang yung gagamitin natin. So guys, ang variety na gagamitin natin na mansanas na buto is Fuji apple. Di ko alam kung Fuji apple to o yung apple na gala. No. So guys, ang ganito lang procedure ng pag-germinate ng buto ng mansanas. Yan. Lagay lang natin yung isa-isa. Yan, 4 na piraso. Tapos guys, kailangan mabasa natin yung tela na yan para mag-moist. Yung tamang moist lang guys para hindi malulod yung ating buto. Tapos guys, tatakpan natin. Yan, takpan natin. Yan, takpan. Tapos tatakpan ulit natin ng Tupperware. Type ng Tupperware. So guys, pagkatapos ito guys is dadalhin na natin ito sa rep. Bali, ang gagamitin nating method sa pag-germinate ng ating buto is yung tinatawag na cooling method. Dahil sa nabubuhay itong mansana sa malamig na lugar. Bali, gagawin natin sa rep. Bali guys, tumatagal ang pag-germinate ng buto ng ating buto ng mansanas ng 10 to 15 days. Bali maghihintay tayo ng 10 to 15 days bago mag-germinate itong buto ng ating mansanas. Bali guys, 15 days na to sa refrigerator, no guys, no? Halika't buksan na natin kung na-germinated na yung buto ng mansanas. Buksan na natin. Ayan guys. Nakikita na natin yung buto. Nakikita nyo guys, yung ating buto ng mansanas is na-germinated na. May ugat na guys, no? Yan. Bali 3 piraso to guys. Ayun pa pala isa na nakikita dito. Bali yung 4 na piraso tong buto natin. Bali yung isa guys is naitanim na natin. Nauna siya nag-germinate bago tong mga 3 buto to. So guys, yung yung method na ginamit natin sa pag-germinate ng ng apple seed o yung buto ng mansanas is yung cooling method. So guys, ginagamit yung cooling method sa mga buto ng mansanas, buto ng orange, patatas. Yan guys. Yung mga buto na nabubuhay sa malalamig na lugar, yung mga halaman na nabubuhay sa malalamig na lugar, no? Yan. So guys, bali ready for transfer na to. Transfer na natin tong ating buto ng mansanas. Guys, sa pagtatanim ng ng mansanas, kailangan natin ng plastic container guys, no? Yung plastic container guys is mas recommended natin sa pagtatanim ng mansanas kung kayo ay magpa-plant
potting planting guys, no? Kasi guys, yung ano, kung magtatanim kayo sa lata, nagko-corrosion kasi yung lata o kinakalawang na siyang nagiging iron oxide na nagpapabagal sa paglaki ng halaman. So guys, kung napapansin nyo guys, kapag mga halaman na nakatanim sa lata is mabagal lumaki. Kasi guys, nagiging toxin kasi yung lupa dahil sa too much iron oxide sa lupa na nakatanim dun sa may lata. Yung halaman na nakatanim dun sa may lata. No guys. So guys, ang gagamitin nating lupa is yung alkaline soil. Alkaline pH soil. So guys, kung makikita nyo guys, yung alkaline soil is ma-brown na may harong organic compound, no? Yan. Yan ito pa guys, no? Galing ako pa dito sa ating kabundukan. So guys, kailangan ng mansanas is more in neutral pH, soil pH, saka more in slightly alkaline pH soil na ang kailangan ng mansanas. Kung gagamit kayo ng maasid na lupa, maaring maluto yung ugat ng inyong mansanas at mamatay. Okay guys, bali lagay na natin yung ating lupa sa ating container. Siya lagay sa mga tunog ng manok kasi maghahapon na kasi ako naglilipat ng tanim. Ito. Yan. Tapos lagay na natin yung mansanas. Ito. Mansanas. At tunayin natin itong malaki yung ugat. Yan. Ugat ng puto ng mansanas. Sa pagtatanim ng mansanas, kailangan mga 3 cm yung baon ng ating buto. Yan guys, istitiligan na natin siya. Isa naman guys na. Ubusan na ako ng lupa. I-pause muna natin to guys para mabilis yung paglalagay natin. Skip na lang natin yung video. Guys, paalala ko lang, recommended ko lang din sa pagdidilig guys, no? Kailangan kinakamay nyo yung yung tubig para hindi malunod yung kailangan para kontrolado nyo yung ng tubig. Pasensya na guys sa ingay dahil kahapon na marami ng manok. Kaya hindi sa kabila tignan guys, ibubuhos yung yung tubig dito sa ating container, baka malulod yung buto at di na tumubo.